Ang tanong na pumapasok sa mga kaisipan po natin, bakit kaya? We started with assessed value and fair market value kasi yun yung nakikita natin sa SALN. Tinapi ko po yung bulsa niya kasi makapal yung bulsa niya. Hindi ko pa magamit yung kamay ko kasi galing lang ako sa pilay. Oh. Uupo, tutunganga at walang gagawin. Parang si Noynoy Aquino. Shitty drivers. In the Philippines, nobody follows the traffic laws. Whatever is between my legs is basically my own private thing. Balik tayo sa walang kamatayan, impeachment. Buhay pa rin ang storya. Kahit nagbuburyong na ang mga reporter, kamukha ni Mayan. So, Mayan, ano ang kwento natin? Kung yung mga nakaraang linggo, talagang buhay na buhay, sir, sa mga sabunan. Nung aminin natin, simula nung pumasok ng depensa, puro numero na talaga, sir, yung kwento. Kasi dinidepensahan talaga nila yung SALN ni CJ Corona. So, ito Usapang numero naman talaga yung usapang SALN. numero. Parang ang naging question lang naman, sir, bakit hindi nilagay yung acquisition cost down ng mga ari-arian ni CJ Corona? Ang nilagay lang niya ay assessed at fair market value. From 2002 up to 2010, walang nakalagay na acquisition cost. Ang tanong na pumapasok sa mga kaisipan po natin, bakit kaya? We started with assessed value and fair market value kasi yun yung nakikita natin sa SALN. And ang pinapakita nga dito, ang naging basehan nito ay official documents. Kung ano yung values na na-determine ng city assessors and kung ano yung naging produkto nga ng mga ordinance showing kung ano yung mga value ng properties. Buryong talaga, sir. talaga. Therefore, umangat yung mga karakter. You know, when we guested dito si Congressman Miro Kiko, nabanggit nga niya pala ng magiging taktika ng defense is Bore. Malinaw yun, no? Simula't simula. Talagang pilit nilang dadalhin yan doon dahil alam nila din yung na habang tumatagal ito, with all the technicalities being raised, magsasawa ang taong bayan. Speaking of tactica, sir, hindi nila, hirap na hirap yung reporters, sir, especially sa advancers. Ayaw nila magbigay ng kahit anong info. Tapos merong time na nagbigay sila ng info kung sinong uupo, hindi yun ang upong witness. So parang nanliligaw sila. So tumataktika. Taktika talaga. Pero alam niyo this week, ang na-observe ko lang, well, the previous week, ang na-observe ko lang na nangyayari sa impeachment. Doon nagsisimula yung storya, pero lumalaki sa labas. Correct. Like itong nangyari kay Congressman Toby Chanco. Naging witness siya, pero yung storya talaga tungkol sa kanya, hindi yung testimony niya sa loob ng impeachment court. Kundi, yung balak na patalsikin siya sa Kongreso. Diba? At yung awayan pa nila ng kanyang best friend na si JB Ejercito. At bago pa yan, lumabas yung istorya, sir, na sinindak siya di umano ni Majority Floor Leader Neftali Gonzales dahil ayaw daw siyang patestiguhin. Dahil dyan, sinusuga naman ng depensa represented by Attorney Oseroy na pinapakontempt nila. Pilipino nga pala si Atty. Oseroy, no? Galing siya sa isang lumang angkang politika sa Pilipinas, hindi sa Bangladesh. In fact, the family of Atty. Oseroy, the Roys, are sila yung pinaka-bigwigs ng Nationalista Party. The Roys are what the Rojases are to the Liberal Party. Actually, nitong Lunes, nag-rule na yung korte na hindi talaga nila pinakontempt si Representative Gonzales. Kasi, well, hindi siya part ng prosecution, sir. So, Hindi siya party to the impeachment, oo, diba? so walang dahilan para ipakontempt siya. Pero ang sinasabi lang naman kasi ng depensa, bakit nyo sinisindak yung witness namin? Nakapag-testify si Congressman Chanco, at mukhang wala na nangyari after that. Meaning to say, he didn't say much. May nasulat naman sa isang malaking broadsheet na yung best friend niya na si Congressman JV Ejercito, sinabi na wala namang ganon. So parang nagkaroon sila ng clash. Although, eventually, nilinaw naman ni Ejercito na walang ganon. Sa lalim ng aming pinagsamahan ni Congressman Tiangco, hindi naman pwedeng dahil sa isang issue lang na ganito ay magkakaaway kami, magkakasamaan na loob. Ang pansin pa nung iba, no, yung pagdating ni Chanco sa impeachment trial, parang nagsumbong lang siya. Hindi lang yun yung napansin ng mga tao kay Congressman Chanco. Napansin din yung kanyang buhok, at saka yung pagtanggal niya ng sapatos. I did not mean to demean this honorable court
or to show disrespect to this honorable court by removing my shoes, Your Honor. Serious note, sir. Merong isa naman na itong testigo na si Vicente Demetrio, medyo foul yung nagawa ng isang judge sa kanya kasi kinuhaan yung mga angulo na nakangisi siya, nakalabas yung dila niya, na-stroke po siya. So, kinailangang mag-apologize ng judge yung Philippine Daily Inquirer dahil sa ginawa nila. Sir, and honestly, hirap na siyang tumistigo. Kaya parang nakakaano din na parang pumunta siya doon para tumistigo tapos gaganon lang siya. Personally, I don't care for the apology of the Inquirer. That, I think, is best addressed to Mr. Vicente. And if I were to advise him, I would tell him to sue the Inquirer. CJ Corona, patuloy ang offensive niya sa pamamagitan ng mga public speaking engagements. Ayaw paawat, sir, ni CJ Corona. At ang doon sa Philippine Women Judges Association. Nagpunta siya doon sa gathering na yon at doon nga niya nasabi na parang sumasablay na ang demokrasya natin dahil we are teetering, yun yung word niya. That our nation is now in great peril of teetering towards a one-man rule. Actually, wala namang bago dahil sinabi niya, sir. Parang, the thing is that ayaw lang niyang tumigil. Kahit medyo nananahimik na si Pinoy, di ba? Siya talagang diretso pa rin yung ofensiba. So, CJ Corona is on a charm offensive. Eh, nasa-charm ba naman niya ang audience niya? Well, of course, kasi yung Philippine women judges, apparently yung judicial system, binaback upan ng judicial system, si Corona. Pero, kasi ang feeling nga kasi nila, di ba, yung itong issue na to, assault sa judicial system. Correct. Diba? Pero habang ginagawa yan ni CJ Corona, mas tumitindi yung expectation, lalo ng mga center judge, nakaharap siya. Oo. Kasi nagsasalita siya sa publiko, so might as well, ba't hindi ka humarap sa impeachment trial? Paliwanag mo. The decision to put the Chief Justice on the witness stand is a complex one, and it is not going to be driven by some guy who signed the complaint. Titimplahin nila kasi ayaw nilang ma-embarrass yung punong maestrado. Kasi takot, honestly, nag-worry sila kasi ma-open siya sa mga tanong na hindi pwedeng i-object. Saka sinasabi din ng defense na baka naman yung ilalatag na naming lahat ng mga testigo, okay na yon para ma-prove na innocent nga ang Chief Justice. This is a ridiculous accusation. These statements are not supported by the facts. Okay, Gerard, what's your headline? Anggulo mo. Anggulo. Chief Justice, bumabanat pa rin. Boring, no? Broadsheet kasi siya. Broadsheet. Ano mang kwento, siguradong updated kayo dito sa Dokumentado. Tinapi ko po yung bulsa niya kasi makapal yung bulsa niya. Hindi ko pa magamit yung kamay ko kasi galing lang ako sa pilay. Si Chairman, ang tanod, at ang kontrobersyal na CCTV footage kung saan pinalo, hinampas, o ano nga ba, Mon, tinapik lang ni Chairman Francis Tolentino ang kawawa at pobreng tanod ng Makati. Ang nangyari kasi sa CCTV footage na kumalat sa video is pinapakita clearly yung pamamalo daw ni Chairman Francis Tolentino. Pero kung titignan mo talaga yung footage, dalawang parang palo, tapik lang sa hita. Ako tingin ko tapik siya eh. Yun po, sinalpik niya ako dito ng 2 beses sa may hita po, tsaka yung pagsanang sa akin gano'n sa mukha. Yung bagay yun, tsaka yung tulak na malakas sa akin. Bakit niya ako sasaktan? Tsaka wala naman ginagawang kasalanan. Ano ba naging kasalanan ko? Pinasara kasi yung P. Burgos Street sa Makati dahil nga daw sa mga jeepneys na dumadaan papuntang EDSA na nagkukos daw ng heavy traffic. Hindi ko po sila sinaktan. Tinapi ko po yung bulsa niya kasi makapal yung bulsa niya. Hindi ko pa magamit yung kamay ko kasi galing lang ako sa pilay. Parang okay naman po yung kamay nyo rito, Chairman. Kasi ang dahilan ni Chairman Francis Tolentino that time is kinuha niya yung kinuha niya yung batuta ng isang tanod mula sa barangay tanod ng yan para i-check kasi makapal daw yung bulsa nung barangay tanod. So malamang yan, tingin ko, tinitingin kung kumakalansing ng barya. Baka meron. Kasi nga, ang issue dito pero may mga umaalmang jeepney drivers, mga kondukto, mga barker, maging mga barangay tanod. Kasi ang mga barangay tanod na to, kabilang sila sa mga tumatanggap ng mga lagay doon sa galing sa mga jeepney. So umiiwas sila sa rerouting ni Chairman Tolentino at mukhang pinapalusot daw, di umano, ng mga tanod ng Makati. Sila po yung nanggugulo ng gabi. Sila yung humaharang doon sa pag-i-implement ng rerouting scheme.
kasi sila yung mga protector ng illegal terminal. So yung CCTV footage galing sa Makati yan? Yes sir, galing sa barangay ng Guadalupe. Pero si Chairman Tolentino, may picture siya. Actually, video din to Sir Patrick, yung hawak ni na Francis Tolentino. Pero kinagabihan, pinakita lang niya yung video na meron nga talagang parang nag-aamok sa lugar. At siya ba yun? Hindi. Ang isa na po ang ginawa niya muna sa akin, kinausap niya po sana ako na mahusay. Kasi po, wala naman po talaga akong alam eh. Ganun po dapat ang isang opisyalis na talagang may pinag-aaralan. Ang masaklap kasi baka naman siya yung isa sa mga konting matinong barangay tanod. Diba? Exactly. Yun yung point ng barangay chairman. Respeto ko siya. Ang gusto ko lamang sana, maski hamak lang kaming barangay captain, respetuhin kami. Pagdating sa batas, lahat tayo ay pantay-pantay. Katarungan para kay Karamon! Wow, Ate V, ikaw ba yan? Subok lang. Ang ganda kasi ng line. Sa malilit na taong katulad namin po, huwag niyo naman po sanang hinaharas ng gusto. Pwede naman po kaming kausapin ng mahusay. Any action that we do that would intend to impose street safety and orderliness, I think we have to be firm. We have to be forthright. May cameraman o wala, dapat careful tayo sa lahat ng ating actions. Lahat naman ng bagay na dadaan sa mabuting usapan. Okay guys, gising-gising. Bawal ang tamad. Well, last week, pinakilala ng ating guest na si Atty. Vitaliano Aguirre. Inintroduce niya ang salitang Aguirre. Teach us the right way to... Sir, This week naman, yung mga militante nating nakilahok sa transport strike, inintroduce sa atin ang salitang noy-noying. Ha? Ano raw? Ngunguing? Noy-noying! Try mo kasi makinig. Yung noy-noying nga, nagsimula yan dun sa transport strike kontra oil price hikes nga. Kasi sunod-sunod na nga, naramdaman naman siguro natin. So lumabas na nga, hindi lang yung transport group na piston, pati yung mga estudyante. So yung noy-noying, yung mga estudyante yung nagsimula yan, yung anak bayan. Biglang sabi ni Vencer Crisostomo, yung talagang head ng anak bayan, sabi niya, may surprise kami. Okay, noy-noying. So syempre yung mga media, ano daw, noy-noying. Tapos nakaupo lang sila doon. Sabi namin, anong ginagawa? Maya-maya, yung mga nakaupo, biglang gumanon. Tapos parang yung iba parang, wala bang PSP dyan? Wala bang PSP? Gumaganon sila. Tapos parang, okay. Tapos nung pina-explain natin kay Vencer, sabi niya bigla, actually ang noy-noying is the act of doing nothing. Uupo, tutunganga at walang gagawin. Parang si Noynoy Aquino. Ganun pala yun. Parang ikaw lang sa bahay. May sinasabi ka? Wala. Sige, magsasaing na ako. Dramatization, kumbaga, na walang ginagawa ang Pangulo natin dito sa mga issues, especially yung oil prices, oil deregulation law, yung paulit-ulit na nilang since time immemorial tinatry na iparating sa kanya. May natutugunan yung issue ng taong bayan. Sa halip, ano yung narinig natin sa Malacanang? Wala tayong magagawa dahil deregulated ang presyo ng gasolina. Ibig sabihin, tatangan na lang ba tayo? Wala na lang ba tayong gagawing aksyon? Nagkaroon siya ng Facebook page. Aba, kita mo nga naman, may fan page na! Sige nga, try ko nga i-like. There you go. Like a boss means angas lang. This is a picture from the presidential elections. We can see here yung mga ibang kandidato for president. Very prim and proper o medyo manly election era. Pero siya talagang Nakaslouch. Parang like a boss. Like a boss, and bawal na kasi mag-planking. So siguro they had to get creative, kaya napaisip sila, ano ba yung pwede nating gawin para ma-demonstrate yung kung ano hinanaing nila na parang wala pa rin nangyayari. Kasi lumabas na nga, hindi lang yung transport group na piston, pati yung mga estudyante. So yung noy-noying, yung mga estudyante yung nagsimula yan. Para sa amin kasi, apektado dito yung mga kabataan dahil una sa lahat, yung mga magulang o lahat kami ay sumasakay ng sasakyan, nagko-commute, ganyan. Pero sa panahon na tumataas lagi yung presyo ng langis, hindi talaga may iwasan na yung usual na baon ng isang estudyante ay talagang nababawasan. Kung nung una iniistab ng Malacanang yung noy-noying na yan, Mitch, diba sabi ng Secretary Lachevde, walang papansin dyan. That night, trending siya. Obviously, that's how they want to antagonize the administration, but in that sense, hindi naman nabibenta yun. They'll try to come up with creative ways, but
Parang gusto ko rin gawin yung noy-noying na yan, no? Kaso mag-isa lang ako dito sa VMMC, no? To the point na ang palasyo na pa-photo release ng picture ng presidente na nagtatrabaho, which I should point out is very unusual. Dahil this is not the kind of picture naman na nilalabas ng palasyo. I haven't seen Malacanang during the time of, I don't remember Malacanang during the time of Ramos, Gloria Arroyo, or even during the time of Erap na nagpaklabas ng picture. Walang Yossi, sir. Walang Yossi. So Walang hindi ashtray, natural. walang Hindi ano, natural. Dahil if you will remember, a few months ago, may picture na lumabas din ang palasyo of the president in his work table. And the table was empty, walang laman. Empty, walang papeles, except for an ashtray. Certainly not. Certainly it was not in response to any matter. If you, well, you would know this very well, that the Photo Bureau does release photos of the President on a regular basis. Pinagtanggol naman siya ni Senator T.G. Ginggona, sir. Oo, kasi fair Nakaklase naman. niya. Nakaklase niya ata sa Nadilaw. Ateneo. Alam mo, liberal. Definitely, that's very unfair. We are not privy to the activities of the President day to day. And therefore, it is very unfair for anyone to say such things about our President. Musip ko itong binabasa niyang papel eh. Sir, tingnan mo yung reaction niya. Ha? Nahihirapan siya. Mukhang resume. Parang bayad Kasi data may picture. May Mukhang bayad data eh. Para sa ikabubuti ng bansa, try naman natin ang cooperating. Set aside muna ang fighting para bigyan tayo ni Lord ng maraming blessing. Okay guys, meet Jimmy Sykes-Ka. Ang kano na naging dahilan para magsama-sama, para mag-unite ang ating mga kababayan. Hey, I'm Jimmy. Okay, ano ba naman ang video nito? Ipakilala muna nga natin si Jimmy Sykes-Ka or James Sykes-Ka. Ano siya, tayo Cebu-based na mentor for film students doon. Yung laman ng video na ito, mga reklamo niya sa traffic, obsession with being white, yung mga, meron pa siya dyan, mga 99% of the CRs I've been to, yun nga, hindi siya comfortable. You have a gigantic hole in the sidewalk. How do you fix it? Put a garbage can in. Ang dami niyang reklamo. Kung ayaw niya rito, pwes lumayas siya rito. Guys, napanood nyo ang video? Ako natawa ko kasi sa totoo lang, aminin na natin, totoo naman yung mga sinabi niya. So, parang kahit pa paano, kahit medyo sabihin natin nakakainis siya kung iisa-isahin mo. Pero, totoo naman na nakikita mo yon dito sa Pilipinas. Hay nako! Kailan kaya matatapos ang traffic dito sa EDSA? Pag nawala ka na siguro. Anong sabi mo? Sabi ko, pag nawala na ang mga bus dito. Hindi ka tanggap sa mga Pilipino. Kung tayo lang, okay lang yan eh. Kung Pinoy yung gumawa niyan, baka matawa ka pa. Okay, totoo. Diba? Pero Saka parang ang arrogante lang, sir, na parang perfecto ba naman yung pinanggalingan niyang bansa? Parang naman ganun siya ng iba. For me, mas ano kasi yung dugong Pinoy ko, sir. Parang naiinis ako. Pero actually, makatotohanan naman yung ibang sinasabi. Oo. Pero yung ibang mga sinasabi niya, hindi lang naman yung unique sa Pilipinas. Correct. Yung mga lalaki raw kung saan umiihi. At the start of the video, sinabi naman niya, gusto niya sa Pilipinas. Yes, of Hanggang course. doon sa closing ng video, sinabi niya, gusto niya Pilipinas. He likes staying here. Talagang he just wanted to create this video, which we will call as a form of video a satire. Yes. Was meant to be funny. Yes. Of course, marami sa inyo, especially si Mayan dito, hindi natuwa sa kanya. Clearly, he's expressing his own opinion. Pero alam mo, ang maganda dito kasi kung meron siyang binanggit na 20 dahilan why it isn't fun in the Philippines, an army of Filipinos who will tell you 2 million reasons why it's more fun in the Philippines. Ano ang paborito nyo? O ano, saan kayo agree? Talaga lahat tayo mayroon din. Shitty driving. Ako yung whitening. Lahat na lang may whitening Yung mga ineffective spot checks ng mga security guards na nakakairita talaga. Tapos ginaganyan-ganyan lang naman yung bag. Susundutin lang Correct. naman. Sir, baka tinatapik. Sir, yung pissing everywhere. Parang ang dami kasi talaga pag nasa kalsada ka, stop, iihi ako. Tama. Yung CR, yung hindi nga
nga siya comfortable. Kasi dapat, kumbaga pag magsi-CR ka, dapat malinis, di ba? Lakas makamayaman Ba't nga pa? Kasi naman pala galing kasi yung salitang yung terminong comfort comfort room. room. Kasi Paborito ko yung napkin. Kalahati lang yung napkin. Lahat ng effort para siguraduhin kalahati lang. Nagtitipid yung mga restaurant. Naglabas ng video si Jimmy upang humingi ng paumanhin sa kanyang mga sinabi. I'm deeply sorry that I've offended some of the people here in the Philippines. More than 20 reasons to dislike the Philippines. Mas marami namang reasons kung bakit it's more fun in the Philippines. So enough now with those negative criticisms at manood na lang ng show na like ng marami, ang Dokumentado. Whatever is between my legs is basically my own private thing. Okay, naka-exclusive mga kapatid, ang TV5 interview kay Bibi Gandang Hari, formerly known as Action star. Action Matinee star. idol. Idol. Rostom Padilla. Napanood ko yan mismo nung Saturday sa Paparazzi na nag-special guest co-host pa nga mismo yung hipag ni Bibi Gandang Hari na si Mariel Rodriguez. Siyempre, asawa ni Robin Padilla. Nakapatid. Oo, nakapatid nga niya. And yun nga, ang sinabi kasi doon, si Mariel daw yung talagang nag-arrange na makuha yung first interview kay Bibi Gandang Hari pagbalik niya dito sa Pilipinas after 2 years. Nagulat tayong lahat na makita natin siya ulit kasi yun nga, payat-payatan ang lola mo. Kasi from 140 pounds daw, ang weight niya ngayon, 115. Ang lola, Day, kailangan ng yung cleansing. For 24 days, I did that. So I lost from 140. I was 140 when they said that to me. And you are? I went down to 115. Oh my gosh, 115. Konting disiplina lang po. Yes! Kaya daw ganun. Dahil nauuso na nga sa Amerika yung androgynous or genderless models. Uy, pero madaming nagsabi daw na baka peg ng look ni Bibi Gandang Hari yung kanyang ex-wife na si Carmina Villaruel. Parang gusto ko sabihin kay Carmina, don't flatter yourself, Charlie. Wala ka lang. I know Wala na. ka lang, ha? And ang kapansin-pansin dun sa interview niya sa Paparazzi, hindi sila nag-face-to-face ni Zoren Legaspi. Kasi nandito si Zoren kanina. Nakita mo ba si Zoren? Napanood ko yung opening niyo. Ay, talaga? Oh, what can you say about Zoren? Ganda ng pagkaka-blow dry. Ganda ng pagkaka-blow dry. So ano pang ginawa niya para maabot ang kanyang pangarap maging model sa Amerika? Kumbaga, to what extent did he Bibi Gandang Hari. change himself or herself? Ay, yung kung nagpa-sex change na siya. Snip, snip. Yun. I hope you will forgive me if I don't wanna talk more about it because whatever is between my legs is basically my own private thing. Yes, that's true. So, and hopefully, my partners. Change or no change, ang importante, above all, tanggap at mahal natin ang sarili. Bongga! Dokumentado Picture of the Week! Mabilis na kumalat sa internet ng picture na ito, ang aso isinako at isinakay sa SUV. Obviously, hindi pet o best friend na may-ari si Bantay. At dahil kuha ang picture sa Baguio City kung saan delicacy ang mga askal, hindi imposibleng biyahing kusina ang aso. It's a clear violation ng tinatawag nating Republic Act 8485 or Animal Welfare Act. Nakasaad sa batas na to na bawal abusuhin or saktan pagkakitaan ng isang hayop na nako-compromise ang welfare nito. And it's clear na kung isasabit ka sa likod ng sasakyan na nakasako ka, it's a clear animal abuse case. Kailan lang ay kumalat din sa internet ang picture ng tutang isinabit sa sampayan na parang labada. Dokumentado Tweet of the Week! Tweet of the Week naman natin ang buwelta ni Regine Velasquez sa mga pumintas sa picture ng kanilang baby ni Ogie Alcacid. Anong tawag sa baby niya na Tom Cruise at Katie Holmes? Eddie, baby Tomcat. Eh ano naman ang tawag sa baby niya na Brad Pitt at Angelina Jolie? Eddie, baby Brangelina. Eh ano naman ang tawag sa baby ni na Ogie at Regine? O, Re,
hirap naman. Ang baby nga yun eh. Kami pwede nyo naman kaming sabihan ng kung ano-ano. Huwag naman yung baby. Wawa naman. Walang kamuwang-muwang. Yan yung eksaktong term. Walang kamuwang-muwang. Ang simpleng payo ng ating producer na si Eric sa mga adik sa Twitter na walang masabing maganda, mag-temple run na lang daw kayo.